Mga ka-partners, ayan. Nabiktima din ba kayo nito? Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dala ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko chine-check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, umambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng tig 1,000 piso sa dalawang numero. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Maging ang actress-comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi ang anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng tig 1,000 piso sa magkakaibang numero. Pero alam nyo ba mga ka-partners, prior dito sa GCash anomaly na ito, there has been warnings or red flags na may nag-post po na may mangyayaring ganito sa ating GCash account. Ako nga po pala si Tito Lem and you're watching All About Income. So there is this TikToker or content creator sa TikTok na nakita ko. He posted last October 30. He's actually warning us na i-pull out na daw natin ang ating mga pera sa GCash. Papakita ko po sa inyo. Yan. He goes by the name Jerus M or Jerus Gabriel. Sabi niya dito sa title ng kanyang TikTok account, yan. Ito, GCash withdraw your money now. Panoorin po natin ito. Kung may pera ka sa GCash, withdraw mo na yung pera mo and put it somewhere safe. Bakit ko nga ba nasabi to? Last week, or was it 2 weeks ago, yung GCash account ko, unfortunately, was restricted by GCash. And yung funds ko doon ay na-stop ng ilang araw. And yung customer service nila is not really helpful at all. And the only reason na natulungan ako or naayos ko siya was because I know someone working mismo sa GCash. So I PM this person, sabi ko, bro, can you help me sort this thing? GCash suddenly restricted my account and I cannot open the account. I cannot withdraw my cash. I cannot withdraw my G-Invest. And that was the only time that I was really getting continuous answers from the customer support. Kung may pera ka sa GCash, withdraw mo na yung pera mo and put it somewhere safe. Bakit ko nga ba nasabi to? Last week, or was it 2 weeks ago, yung GCash account ko, unfortunately, was restricted by GCash. And yung funds ko doon ay na-stop ng ilang araw. And yung customer service nila is not really helpful. Oh, ayan. Nabanggit ni Jerus M na ang GCash customer service was not really helpful. Saksi ako dito. Kasi one time na nagpunta kami sa Globe, akala namin they're still under one company. Sineperate na pala ng GCash o sineperate na ng Globe ang GCash as a company entity or corporate entity. So magkaiba na po yung kanilang customer service and it really sucks. Tuloy po natin yung video. And the only reason na natulungan ako or naayos ko siya was because I know someone working mismo sa GCash. So I PM this person, sabi ko, bro, can you help me sort this thing? GCash suddenly restricted my account and I cannot open the account. I cannot withdraw my cash. I cannot withdraw my G-Invest. So it's not only the GCash amount of money yung nasa loob ng kanyang e-wallet, pati pala yung G-Invest niya was also affected. Pero nasa isip ko nga what if wala akong kakilala? What if wala akong kakilala sa loob na tulungan ako para kausapin ko anong nangyari sa GCash account to? I'll probably be in the grave. Yung account na yun ay merong thousands of pesos. Okay? And yung G-Invest ko is may laman din. Fortunately, I was able to pull out yung nandun sa wallet ko. Pero yung sa G-Invest ko ay hindi ko pa rin na-out. I have messaged, I have used the ticket, but until now, a week after sending my follow-up, is wala pa rin ako natatanggap sa update if I can remove the funds doon sa GCash ko. And it's just so annoying kasi
What if wala akong kakilala sa loob? Paano na lang ang isang pobreng Pilipino makokontak ang GCash? Diba? GCash is like a very big platform right now. Pero if they cannot protect their users, if they don't have this dedicated customer support, why should we even trust GCash? Diba? Sa akin, maybe for some of us, the 5,000, 10,000, 50,000 pesos doesn't mean much. Pero sa isang Pilipinong maliit na negosyante or a person na hindi naman ganun karami ang pera, imagine having that money stocked in GCash app na hindi ka makagawa ng kahit anong paraan kasi their customer service is not helpful and they're answering the way they answer or the speed of them answering my questions ay napakatagal. They did restrict my account, pero I was asking bakit and they didn't even me a clear answer on why. And before anyone says na baka naman hindi kasi naka-update ang device mo or baka naman hindi verified ang account mo, my account is verified. I have my driver's license, my passport, all of it. Yeah, mga kapartners, no? Sabi niya, nakalock na yung G-Invest niya, hindi pa niya na-withdraw. Tapos yung ano pa lang niya ang na-withdraw niya, yung sa e-wallet niya ng GCash, yung pa lang ang na-withdraw niya. Tapos kung wala pa raw pala siyang kakilala sa loob, hindi pa niya ito makukuha. Take note mga kapartners, no? This was posted October 30. Pero sabi niya pa, last 2 weeks or 3 weeks ago, so mid-October, may nangyayari ng kalokohan sa GCash. Prior pa itong nalaman natin na malawakang pagkawala ng mga amount sa e-wallet ng GCash, no? So I do not understand why this happened. And according to dun sa, I did post this in my Facebook, sa Jer's Gabriel Tech Travel Lifestyle, and apparently others are facing the same problem. We're in just, bam, they were hit by restrict. Their accounts were on hold without any explanation. And to make things worse, the customer service of GCash is almost non-existent. Di ba mga kapartners, yun nga ang sabi niya, is non-existent. Parang wala lang, di ba? So kailangan may tropa ka pa sa loob para lang kumilos yung complaint mo. Grabe. Their hotline numbers is useless as it's just if I were you, if you have a GCash account, if you have money on your GCash, remove it from GCash, transfer it somewhere safer other than GCash. Kasi I just find it annoying that GCash, while I love GCash, you guys know this, I have been an advocate of GCash, I've been an advocate of cashless payment. I've even made the video on how to get your GCash card. But right now, since it happened to me, and me who has connections in tech, or someone who can contact someone from GCash, ay nahirapan pang ayusin tong problema na to. What more sa isa na walang kakilala sa loob? How long will you have to wait para mailabas ang pera mo doon sa app nila? Do not consider GCash as a bank. Do not consider GCash as something that will protect your money. So ayun mga kapartners, no, fair warning, no? Wag na daw tayo maglagay ng malaking amount sa GCash. There's actually a second video na nilabas niya. Check po natin 'yon. Nakita niyo ba yung post ko about sa GCash, and I've seen some comments kung bakit daw na-restrict yung account ko, no? Ang sinabi daw, baka daw na-amla ko, ganito, ganyan, blah, 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 so on and so forth, okay? Yung pera naman is coming from the Shopee, which is the Barney Shop, which is my cycling shop for cycling accessories. And then, of course, dito sa TikTok shop. But, other than that, wala namang iba na pinagagalingan ng pera, and I just receive payments there. I use GCash to pay for my bills, and minsan yung mga tito, tita, sa akin nagpapabayad, so sa akin sila nag-transfer. And yung account ko is verified up to GCash Plus. Yung basta ang limit nun every month is it's 500,000 pesos. So wala tayong problema doon. Mga kapartners, no, even with all the legalities, even with all the requirements submitted, lahat yan pina-approve na niya. Up to 500,000 limit, hindi siya AMLA, may certified business siya, may legal documents, lahat. Pero still, nangyari yun sa kanya. Ito ay AMLA, hindi maibibigay din sa akin ni GCash yung pera, no? So
So, ang nangyari dito, nung na-restrict yung account ko, I talked to a friend and then natulungan niya akong mapabilis yung process wherein GCash sent me a quit claim wherein pipirmahan ko yon na para i-release nila yung pera ko. They will give me 24 hours to remove all the funds in that account and then remove it. And then someone from GCash, ang sinabi niya, she was from the GCash escalation executive team wherein she'll be focusing on my issue. And then this is what I told her. Sabi ko, actually nakita naman niya yung ticket na sinend ko, and then nakita niya na there was really something lacking dun sa customer service kasi nakita niya na hindi nga sinagot ng customer service yung last query ko wherein I asked if they will allow me to withdraw my money doon sa GInvest kasi I have an account sa GInvest and I have yet to remove or withdraw that amount. And then coincidentally, yung father ko, yung wallet niya ay merong 2,000 pesos. My father is an OFW. And then meron siyang sa GInvest, merong 200,000 pesos. And he was slapped with the same restriction. Okay? He was slapped with the same restriction as mine. Kaya he was also forced to pirmahan yung quit claim na he was actually asking na, or he actually emailed na sinabi nga niya na lahat ng perang na nanggaling doon is from the work and malinis lahat yung perang yun. It's not from gambling. It's not from scatter. Sa mga nagsasabi nagsascatter ako, no, nothing like that. I'm not even doing crypto. I'm not gambling, but I was slapped with a restriction. Okay? Take note of this, okay? Yung account namin ng dad ko ay both fully verified. Ayun, so both accounts nung kanyang papa at nung kanya ay fully verified. Fully legally compliant talaga with the requirements of GCash. 200,000 GInvest para po magko-quit claim pa para lang makuha yun. Na napaka-inconvenient po talaga, ano? If we could see this post ni Jeros Gabriel or Jeros M, shoutout sa'yo sir, was November 1. No, November 1. Tapos po, yun pong malaking fiasco ni GCash was somewhere around November 8 to 10. Yan. Tapos, apparently, a lot of people have been a victim of this. Yun nga po yung nakita natin kanina in the beginning of the video. Yung may negosyo siya na 90,000 na nawala, tapos may kulang pa hindi pa lahat na ibalik. Tapos, Pokwang, the actress Pokwang also lost some 80 plus thousand. Hindi ko hindi ko hinuhusgahan si GCash. But again, if GCash is not compliant, ang trust rating nito, mababa. Let's see kung anong nandun sa ni GCash, nasa website niya. So mga ka-partners, eto yung ni GCash, kanyang website, no? newgcash.com. If we could go sa baba, nakalagay lang po dyan, GCash is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. That's just it. Regulated lang sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas. They're an e-wallet. They are not a bank. Sabi nga ni Jeros kanina, hindi sila bangko. Do not want to compare, but if we go to PayMaya, so mga kapartners, andito na po tayo sa mayabank.ph, the official website of Maya Bank. So one of the safety features of going to a digital bank instead of an e-wallet is that they are insured by PDIC. And they claim it at the bottom of their website. Ayan po. Deposits are insured by PDIC up to 500,000. So, not only regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, also insured up to 500,000 ang kanilang, and 500,000 po ang kanilang deposito. Kasi it's not only a bank, it's also an e-wallet, dun ka na rin po mag-payment, etc. Everything that GCash has to offer, Maya Bank can do that also, and other digital banks as well. We just have to research and find out kung ano-ano mga yun. So ngayon po, there's actually a new development with GCash. Bigyan pansin na ito ng Senado. Panoorin natin yung video. A new development with GCash, and this is from Philstar. Probe sought on unauthorized mobile wallet transfers, and this is Senator Risa Hontiveros. Senator Risa Hontiveros has filed resolutions seeking an investigation into the spate of unauthorized transactions in digital wallets following the latest incident involving GCash. So, yun nga po. Wala na. Pinaimbestigahan na sila ni Senator Hontiveros. Hindi pa sapat yung mga problema sa ibang bagay. Sumausaw pa itong GCash. I'm sorry. Nakihalo pa nakisali pa.
If you have been one of the victims of GCash anomaly at hindi pa po na ibabalik sa inyo, kindly comment down below. At kung naibalik naman po sa inyo, ano naman po ang ginawa ninyo para maibalik sa inyo yung pera nyo? Kasi personally, I have a friend na yung 15,000 niya, hanggang ngayon pa, hindi pa rin po binabalik. Mga partners, kung nakatulong po ang video ito, please like, share, and subscribe para po maging aware din po yung iba nating kapartners on how they should protect their hard-earned money. Again, this is Tito Lemon. Thank you for watching All About Income.